simpleng water therapy lang. Ibig sabihin, tamang pag-inom ng tubig, pwede na makatulong sa mga sakit. Actually, meron pa nga mga Japanese technique. Pag Japanese water therapy, kung narinig nyo na, may nagtuturo na paggising sa umaga, iinom ng 2 baso na maligamgam na tubig. Okay? Empty stomach, wala pang laman ng tiyan, inom ng 2 basong tubig. Hindi siya cold water, medyo warm water, may tulong daw sa maraming sakit. Actually, ginagawa ko yan. So, magugulat kayo, may 20 sakit, makakatulong ang tamang pag-inom ng tubig. Tingnan natin ha. Baka pumatak dito yung sakit nyo. Number 1, mainit na panahon, heat stroke, dehydration, yung sobrang pagod sa trabaho, malaking tulong ang pag-inom ng tubig. Gaano karaming tubig? Sa akin, kung babae ka na hindi ka naman, let's say, 110 pounds ka lang na babae, siguro mga 8 basong tubig or fluid in a day, pwede na yan sa babae. Pero kung lalaki ka, mga 150, 160 pounds, pwede hanggang 10 basong tubig, hanggang 12 basong tubig or fluid in a day. Depende rin siyempre pag nagtatrabaho ka o construction worker, napapawisan, pwede pa dumami konti. Pero on the average, 8 glasses up to 12 glasses in a day. Tubig man gusto mo juice, gusto mo soft drinks, gusto mo iced tea, nasa sayo. Pero pinakamaganda kung tubig eh. Okay, so number 1, dehydration. Nagtatae, kailangan natin tubig. Number 2, urinary tract infection, UTI. Very common sa babae. Para makaiwas sa UTI, kailangan mo maraming tubig. Kaya sinabi ko 8 glasses of water sa mga kababaihan. Hindi lang infection sa kidney, infection sa pantog, sa bladder, cystitis, yung pag-ihi mo masakit. Tapos pag nagpa-urinalysis ka, makikita may white blood cell, may bacteria sa ihi, masakit ang pag-ihi. Yan, UTI. So para makaiwas, maraming tubig. At merong pag-aaral pag ang UTI mo ay mild lang, ibig sabihin, hindi ganun kadami yung bacteria sa ihi mo. Mild lang ang UTI mo, pwede na makuha ng 2 basong tubig. Inom ka lang 2 basong tubig, gagaling na UTI. Actually, parang hindi na nga kailangan ng antibiotics eh. Pero kung matindi ang UTI mo, nilalagnat, maraming bacteria sa urinalysis, kailangan mo pa rin ng antibiotics, mga 3 days na antibiotics. Pero yung tubig, malaking tulong. Pinapalabnaw niya yung ihi mo, kaya hindi masyadong matapang o marami yung concentration ng bacteria. Number 3 out of 10 sa mga constipated ng TTB. Diba? Bakit constipated? Ba't ang tigas-tigas ng dumi parang bato? Kasi kulang ka sa tubig. Diba? Hindi ka uminom ng tubig. So for constipation, 8 to 12 glasses of water in a day. Plus, syempre dapat maraming fiber, maraming gulay sa constipated, maraming prutas, yung mga papaya, pakwan, pears, pwedeng prune juice, pwedeng grapes, nakakalambot din ng dumi bukod sa maraming tubig. Number 4, ito, kidney stones. Nako, pag hindi pa kayo naka-kidney stones, sobrang sakit ang kidney stones. Sobra sakit. Parang dudumi ka, feeling mo parang dudumi ka na hindi naman dumudumi. Parang dudumi ka pero wala naman lumalabas. Kidney stones yun. Sobra sakit. So, para makaiwas sa bato sa kidneys, kailangan maraming tubig. Bakit ba nagkakaroon ng parang buhangin o bato sa kidneys? Kasi nga kulang ang inom mo ng tubig. Lalo na sa gabi. Kaya siya nagbuo eh. Kaya sa lahat ng may kidney stones, minimum 3 liters in a day ang recommended. Minsan up to 4 liters pa nga eh. So, 12 basong tubig pag may kidney stones ka na para mahugasan. Minsan, pag maliit lang kidney stones, marami ka na inom na tubig, lalabas pa yan. Pag ihi mo, makita mo, may tutunog, may lumabas na parang gravel o buhangin. So, isa pang problema sa kidney stones, paggabi, siyempre, yung paggabi, ayaw natin uminom ng tubig, di ba? Doon nagbubuo yung kidney stones, eh. Masyadong madilaw, orange ang ihi sa umaga. So,
Pag may kidney stones, kahit matutulog ka na, inom ka pa rin ng tubig. So, yun talaga. Gigising ka ng 2 beses sa madaling araw para umihi kasi nga ayaw mo magka-kidney stones. Number 5, sa may headache. Diba? Masakit ang ulo natin madalas, hindi natin alam. Headache, tension, headache, migraine. Alam nyo ano nagtitrigger? Dehydration. Kulang sa tubig. Mainit na panahon, init, malamig, naarawan, napagod, di ba? Weather changes, tapos pag dehydrated, nagma-migraine. Kaya pag uminom ka maraming tubig, minsan nawawala na headache nyo. Subukan nyo, headache, migraine. Kasi ang utak natin, 70-80% tubig. Kailangan may tubig. Number 6, magugulat kayo tubig prevents heart failure. May pag-aaral to. Bagong pag-aaral lang. Maybe 1 to 2 years ago. May pag-aaral yung mga taong mahina uminom ng tubig. Mga 3 baso lang ng fluid or tubig in a day. Nakita nila, after ilang years, humihina ang puso. Nagiging malamya. Congestive heart failure. Mahina yung ejection fraction. Bakit? Hindi pa mapaliwanag, pero ibig sabihin parang nai-stress Siguro nai-stress yung mga puso kaya na dehydrate. Number 7, sa mga dry skin. Okay? Pag mga dry ang skin mo, may eczema, yan. May pimples, yan. So, may tulong din ang tubig. Number 8, sa mga pagod, fatigue. Okay? Pag napapagod ka lagi, kailangan mo maraming tubig. Number 9, joint pains, arthritis. Diba? Alam natin, joint pains, arthritis, diba? So, yung joints natin may fluid yan Kailangan natin para maganda yung lubrication. Number 10, kung meron kayong heartburn. Okay? Yan ang problema ko Ulcer, heartburn, nangangasim, diba? Pag nangangasim, umiinom ka ng tubig, every 15 minutes, inom konti ng hot water para wala yung pangangasim. Number 11, stomach pain. Yung may gas lagi, may spasm, di ba? Minsan humihilab ang tiyan, di ba? Masakit ang tiyan. Anong gagawin natin? Hot water lang, di ba? Basta masakit ang tiyan, kahit nga rin, magtatae, may nakain, impacho. Mainit na tubig, mas kalmado ang tiyan. Pag malamig ang tubig, mas makulo ang tiyan. Number 12, may hangover. Diba? Yung nalasing, diba? Anong gamot sa nalasing? Kailangan maraming tubig sa umaga. Number 13, may chronic kidney disease. Diba? Mga may kidney disease, stage 1, stage 2, stage 3. Yan ang papayo sa iyo ng mga nephrologist nyo, inom ng maraming tubig. Kasi nga, lalo na yung tumataas ang creatinine. Maraming gamutan sa chronic kidney disease, kailangan pumunta kayo sa nephrologist. Pero yung tubig, mga 3 liters in a day, kailangan mo yan para bumaba konti ang creatinine. Ideally, mga 3 liters. Number 14, sa may fever, nilalagnat. Diba? Ang turo sa nilalagnat, increase fluid intake. So, inom ka maraming tubig. Pag nilalagnat, maligam-gam na tubig. Pag naihi mo yung init, bababa na yung lagnat. Number 15, sa mga may plema, lahat ng klaseng plema. May ubo, may pulmonya, diba? May asthma, may emphysema para lumuwag yung plema. Number 16, gout. Diba? May gout, mataas ang uric acid. Bawal ang karne, bawal ang alak, diba? May gamot sa uric acid. Usually, nire-reseta, allopurinol, febuxostat. Pero, pag may gout ka, inom ka rin maraming tubig. Kasi pag maraming tubig, nalalabas din uric acid. Pag tumatanda, yan, dry mouth, di ba? Kulang sa laway. Mahirap lumunok pag tumatanda, di ba? Parang nabubulunan, kailangan mo tubig para hindi ka mabulunan. Dry kasi, para sa digestion. Number 18, sa may nervyos. Bad mood, may nervyos, inom maraming tubig para ma-relax. Para pag umihi, ma-relax. Number 19, normal body functions. Tulad na sinabi ko, ang katawan natin, 70 to 80% water. Yung utak, para gumana, tubig. Yung dugo, tubig din yan.
Joints, kailangan din ng tubig. Buto, kailangan din ng tubig. Para alerto, tubig. And number 20, gusto nyo to, pampapayat. Diba? Pag iinom ka ng 1 baso, 2 basong tubig bago kumain, medyo busog ka na. Hindi ka na gano'ng makakakain. So, mas pumapayat ka rin. Okay? So, nakita nyo, ang daming benefits ng pag-inom ng tubig. Meron bang mga bawal? Wala naman. Huwag lang lalampas siguro ng 16 glasses in a day o 4 na litro. Bihira lang naman yung hindi pwede uminom ng maraming tubig eh. Yung mga may heart failure, yung may sakit na, nagdadialysis na. So, very rare to. Very rare naman yung lalampas ng 3 liters or 12 glasses. So, sa 99% ng mga tao, pwede itong payo natin. Pag tumatanda, syempre, pwede bawasan konti ang tubig pag tumatanda, mga 6 to 8 glasses na lang. Tapos, pwede naman mag-juice, pwede naman mag-ibang inumin, sopas, pakwan, tubig din naman to. Pero sa akin nga, kung tubig, mas mababa yung calories. So, sana po, kung ito ang sakit nyo, bukod sa regular gamutan ng doktor, huwag nyo kakalimutan yung tamang pag-inom ng tubig. Baka tubig lang ang lunas sa inyong mga sakit. Salamat po.